Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang ikasampo at ikahuling kabanata ng I'm Sorry. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hi Isa! Bati ni Dennis nang bumungad siya sa receiving room na pinaghihintayan ng binata. Bakit ka na pa rito? Sa halip tugunin ng bati, ay tinanong siya agad ni Isa. Di ba sabi ko naman sa'yo? Hindi nga dapat eh. Isa, kailangang malinawan si Noel. Kailangan malinawan niya ang lahat. Hayaan na lang nating malinawan niya eventually. Ayokong makipagsapalaran, Dennis. Lalo ngayon, may nakikita akong positive na senyales sa aming pagsasama. Talagang ayaw mo? Parang nananansya ang tinig ni Dennis. Salamat na lang, Dennis, sabi niya. Tumayo sa kinauupuan ng lalaki. Kung ganon, hindi na kami magtatagal. Tila naalimpungatan si Isa sa sinabi ng lalaki. Napabaling ang mata nito sa babaeng katabi ni Dennis na ngayoy patayo na rin. Siya? Putol niyang tanong. Si Jen. Pakilala ni Dennis sa kasama. Ngumiti ang dalaga at inabot ang palad kay Isa. At tubiling tinanggap ni Isa ang kamay ng babae. I-invite sana namin kayo ni Noel, na dumalo sa kasal namin ni Dennis. Nanghihinayang ang timbre ng boses ni Jen. Natahimik saglit si Isa. Naghagilap ng sasabihin. Masyado siyang na-focus kay Dennis kung kaya't hindi niya napansin si Jen. Salamat na rin Isa, kung di dahil sa'yo, malabong magtagpo ang landas namin ni Dennis. Baka sa mga mata ni Jen ang ligaya. Tumango siya. Gayon may biglang namula ang muka sa pagkakabanggit sa isang bahagi ng nakaraang sumundot agad sa kanyang puso. I wish you luck. Matraimtim na wika ni Isa. Sana maging maligaya kayo. We also. Salo agad ni Dennis. Napatingin siya sa lalaki, ngunit agad ding binawi yon nang marinig ang pamilyar na busina ng kotse ni Noel. Si Noel. Namutla si Isa sa pag-iisip na mag-aabot sina Noel at si Dennis sa loob ng bahay nila. Don't worry. Baka sinadya na to ng pagkakataon para matapos na ang lahat. Pinigilan ni Dennis ang takot na nakaamba sa katauhan ni Isa. Lumakas ang kabog ng kanyang puso. Nakaramdam siya ng takot. Tutulong ako magpaliwanag sa kanya, Isa. Huwag kang mag-alala. Pagpapalakas loob na wika ni Jen. Hindi niyo ako naiintindihan. Hindi dapat to. Halos pabulong na sabi ni Isa. Agad kumunot ang noo ni Noel nang malaman kay Martha na ang bisita ni Isa ang may-ari ng sasakyang nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Unang pagkakataong itong may maabutan siya at may nalamang tinatanggap na bisita si Isa mula nang magkaroon sila ng hidwaan. Ngunit gayon na lamang ang pagkabigla niya nang makita ang lalaking minsay umangkin sa puso ni Isa. Nainagaw niya. Sobrang galit ang kanyang nararamdaman. Ang bilis ng bawat hakbang ni Noel. Nasa mga mata nito ang galit na kay tagal kinimkim sa loob. Noel, sabi ni Dennis na sinalubong ng ngiti ang lalaki, bagamat nagulat rin sa nakitang itsura ng asawang si Isa. Hindi na nasundan ni Dennis ang sasabihin. Nasugod na ito ni Noel. At bago pa nakakilos sina Isa at Jen, dumapo na ang malalakas na suntok at sipa ni Noel sa kaniyang bisita. Dennis! Pasigaw na sambit ni Jen na hindi malaman kung paano ipagtatanggol ang nobyo sa mga suntok ni Noel. Noel, tama na! Sigaw naman ni Isa habang niyayakab ang likod ni Noel. Hayop ka! Hayop ka! Nag-aalimpuyo ang puot sa bawat hagkis ng salita ni Noel.
Di nito alintana ang mahigpit na pagkakayakap ni Isa sa baywang. Wala sanang balak gumanti si Dennis sa pananakit ni Noel, subalit nang mapansing hindi siya tinitigilan ng lalaki, ay napilitan itong ipagtanggol ang sarili. Inipon nito ang lakas at isang nakaririnding suntok sa panga ang pinadapo sa lalaki. Nayanig si Noel. Hindi man ito tumilapon sa lakas ng suntok ay nahilo naman. Hawak-hawak nito ang ulo nang bumagsak ang katawan sa katabi ng asawa. Hindi ako pumunta dito para makipag-away, Noel. Humihingal na paliwanag ni Dennis. Nandito ako para malinawan mo na ang lahat. Ano? Matapos mo akong traidorin? Paiikutin mo pa ako? Anong akala mo sa akin, dakilang gago? Ngit-ngit na sigaw ni Noel na umaktong muling susugod kay Dennis. Tama na please! Patiling cover ni Jen sa katawan ng kasintahan. Nagulat si Noel. Tulad ni Isa, huli na lang mapansin nito ang dalaga. Hindi gulo ang hanap namin sa pagparito. Umiiyak na wika ni Jen. Ang gusto namin, maging magkakaibigan tayong lahat. Parang tumigil doon ang dramatikong eksena. Maging ang nakatingin at nasisindak na si Martha ay di naalis ang pagtatakip sa bibig sa pagsunod sa maaari pang mangyari. Matagal na katahimikan ang pumayapa sa nag-aalsahang puso ni Noel. Nang mapansin nitong nakakapit sa katawan si Isa, ay marahang pinalis nito ang kamay ng babae. Ikakasal na si Dennis, kaya narito sila ni Jen. Lakas loob na panimula ni Isa. Siya ang nurse na nag-alaga sa akin nang maaksidente ako. Dagdag ni Dennis na sinamantala ang pananahimik ni Noel. Magpapakasal na kami. Ayaw naming piliting maniwala ka, pero kasama kayong mag-asawa sa nais naming sumaksi sa kasal namin. Sunday after next week, sabi ni Jen. Mabilis naman na ibinigay ng babae ang invitation na sana iiwan kay Isa kung di agad dumating si Noel. Nagdesisyon kaming pumarito para tapusin ang kahapon. Ibig sana naming maging malinis ang lahat ng dadaanan namin. Kaya't kahit ang may mga sama ng loob sa amin, ibig naming makasundo para maging maaliwalas ang landas namin. Maagap na pahayag ni Dennis. Kahit paano, may kasalanan din ako sa'yo, Noel. Hindi ko agad nakalimutan si Isa. Minahal ko pa rin siya kahit nandyan ka na. At kinulit ng aking pagmamakaawa, kaya nasangkot sa di ka dapat kasangkutan. Pero sana mapatawad mo na ako. Total, gagawa na rin ako ng sariling buhay kay Jen. Magiging unfair kung mananatili kang galit sa akin at kay Isa, gayong walang dahilan para magpatuloy ang hinanakit na yun. Katahimikan muli, mas matagal kaysa sa una. Noel, kalimutan na natin ang lahat. Pare-pareho na tayong nagdusa. Tama na yun. Nahirapang ikubli ni Isa ang pagpiyok ng tinig. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Noel sa tatlo. Pagkatapos tumungo ito. Pinahid ni Jen ang dugong tumagas mula sa putok na labi ni Dennis. Napaaray ang lalaki. Nakikita ni Noel ang eksena sa gilid ng nakatungong mga mata. Nakadama siya ng pangingimbulo, pagkainggit. Kung di sila nagkasamaan ng loob ni Isa, ganto rin sila kasweet. Palihim na tinapunan ng tingin ni Noel ang asawa. Nakatungo rin si Isa. Pasimpleng pinapahid ang mga luhang naglalanda sa pisngi. Ang mga luhang tumutulo. Nakadama siya ng habag sa babae. Sa babaeng ito na pinahirapan niya sa mahabang panahon. Sa babaeng ito na nakakapit sa kanya through thick and thin. Sa babaeng ito na isinakripisyo ang sariling career at professional growth upang mapagsilbihan silang mag-ama. Sa babaeng ito na agad niyang hinusgahan. Sa babaeng ito na di niya binigyan pang unawa. Sa babaeng ito na dahil sa kanyang pride ay inilayo pa rin sa sariling damdamin. Napalunok si Noel, ngunit walang laway na sumunod sa kanyang paglunok. Para bang pati yun ay nasaid ng pinakawalang lakas at nagwawalang emosyong ngayoy umaalipin sa buong pagkatao.
Bakit nga ba niya pinahihirapan si Isa, gayong mahal naman niya ito? Kaya nga siya di makalimot, di ba? Kaya laging ginugutay ng pagsiselos ang kanyang dibdib ay dahil mahal na mahal niya ito. Walang ibang ginawa si Noel kundi kabigin ang asawa at yakapin ito. Ibig niyang ibulong dito ang tunay na taghoy ng kanyang pusong kay tagal nang nananabik sa asawa. Aalis na kami, narinig niyang basag na sabi ni Dennis sa katahimikan. Siguro naman, napakawalan mo na ang lahat ng puot mo. Dapat ay mainsulto siya sa sinabi ng lalaki, ngunit naging kalma lang siya sa kanyang damdamin. Sana Noel, kalimutan mo na ang lahat. Total, walang buting idudulot yun. Saka wala namang nawala sa'yo. Walang nasira. Pupulutin ako sa impyerno kung nadungisan ko ang dangal mo. Hamon ni Dennis sa lalaki. Isa, ikatutuwa namin kung makakarating kayo. Baling naman ni Jen sa walang kibong si Isa. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa labi ni Isa. Noel? Nagpapaalam ang tinig ni Dennis. Walang kibo si Noel, ngunit hinayaang makaraan sa harap ang mga aalis. Nag-aalangan naman si Isa na ihatid ang mga bisita. Isa itong sitwasyong naipit siya't di alam kung ano ang dapat gawin. Halatang masakit ang mga parte ng katawang natamaang sa pambubugbog ni Noel, kaya't hinayaan ni Dennis na alalayan siya ni Jen. Naasiwa tuloy si Martha kung paano ihahatid ang mga dumating na bisita. Sa wakas, maging ang ugong ng sasakyan ni na Dennis ay nilamon ng katahimikan. Ngunit naroon pa rin sina Isa at Noel, nakatayo, magkatabi, nagpapakiramdaman. Mami! Tawag ni Chloe mula sa ikalawang palapag ng bahay. Hudyat yon upang magmadaling umakyat si Isa at makatakas sa nakabibinging katahimikan. Gabi na, hindi mapakali si Noel. Ilang beses na itong nagpabalik-balik sa loob ng guest room. May gusto siyang agawin ngunit napipigilan siya. Naroong tumingin siya sa labas ng bintanang salamin. Naghahanap ng wala sa karimlan. Naroon maupo sa gilid ng kama at pagsalikupin ng kamay. Naroon at mahiga at makipagtitigan sa kulay ng kremang kisame. Hiyang-hiya siya kay Isa. Ang dami niyang atraso sa asawa. Alam man niyang kahit anong oras na bumalik sa asawa ay tatanggapin nito. Naroon at napipigilan siya ng matinding hiya. Minsan lamang sinubok ang kanilang pag-iibigan. At sukat napasubok pa siya. Nakakahiya talaga. Biling baliktad si Isa sa kinahihigaan. Hindi siya mapakali. Naubos na ang dasal niya na sana'y masaling na ang damdamin ni Noel sa pagpapaliwanag ng magkasintahang si Jen at si Dennis. Pinananabikan niya ang pagkatok nito sa kanyang kwarto. Yun bang kahit hindi ito magsalita ay magkakaunawaan sa kanilang mga titig. Kung di nga lang siya nag-aalalang baka mainis si Noel, sakaling siya ang magsimula sa naumpisahang pagpapaliwanag ni na Dennis at Jen. Kung bakit kahit may mga senyales na makikipagsundo na si Noel, ay nag-aalangan pa rin siya. Natatakot siyang muling masundot ang pride ng lalaki. Binuksan ni Noel ang pinto ng guest room. Marahang isinungaw roon ang ulo. Tahimik na tahimik ang buong kabahayan. Isinara niya ang pinto. Nag-aalangan siya. Baka bigla siyang bawian ng panunumbat ni Isa at labis siyang masaktan. Hahayaan na lang niyang kusang mabura at mawala ang anumang nakapagitan sa kanila. Pakikiramdaman muna niya ang asawa. Baka ito naman ang nagsesentimento de asukal at mapunit pa ang hibla ng pag-asa sa kanilang pagkakasundo. Sa bagay, ay maaari naman siyang manuyong muli. Ang tagal nga niyang pinahirapan si Isa, diba? Ngayon pa ba? Parang nakarinig si Isa ng mga yabag patungo sa master's bedroom. Parang mga hakbang ni Noel. Ngunit agad niyang sinawata ang tumatakbong haka sa isip. Baka sa kapapangarap niya ng gising ay di na niya matiyak ang katotohanan kaysa sa laro ng kanyang diwa.
Ngunit parang huminto ang mga yapak na yon sa tapat ng kanyang pinto. Mabilis siyang bumalikwas mula sa pagkakahiga. Nagmamadali siyang tinungo ang pintuan sa master's bedroom. Upang matiyak na naglalaro lamang ang isip niya, binuksan ni Isa ang pinto. At nagulat siya. Gulat na gulat. "Pwede bang makausap ka?" Sumasamo ang tinig ni Noel. Lumukso ang kanyang puso. Ngunit pinigilan niya ni Isa. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto upang makapasok ang asawa. Tuloy-tuloy sa kama si Noel. Naupo sa gilid na dati nitong inuupuan noong dito pa ito natutulog. "Han, patawarin mo ko. Hinusgahan kita agad." Umalpas ang masaganang luha sa mukha ni Isa. Tinawag siyang Han ni Noel. Ibig sabihin, masasara na ang lahat-lahat ng kahapong puno ng pait. "Han?" sabi muli ni Noel at tumingin sa luhaan niyang mata. "Mapapatawad mo ba ako?" Hindi siya sumagot. Sa halip, tinakbo niya ang kinaroroonan ni Noel. Niyakap niya ito ng buong puso. Tahimik na pag-iyak ni Noel ang sumunod na mga sandali. Pagkatapos ay ang matamis, buong suyong paglalapat ng kanilang katawan sa mahigpit na yakap. Hinagkan siya ni Noel na ginantihan niya rin ng halik. At aaminin ni Isa, mula nang ikasal sila'y, ngayon lang niya nadama ang 1,001 kaligayahang dulot ng pagsasanib ng kanilang pag-iisa. Sarado na ang kahapon. Sasalubungin na nila ang bukas. Ngunit hindi nila ipagagambala ang ngayon sapagkat nais nilang namnamin ang ligaya ng muling pagtatagpo. Nais nilang damhin ang pagwawakas ng isang pagsubok. Nais nilang palayain ang mga damdaming kay tagal sinikil. 2 taon. Ngunit iglap lamang pala yung mapapalis ng isang matamis na halik. Yun daw ang mahika ng pag-ibig. Madaling malilimot ang pait, sapagkat kapag puno ng pagmamahal ang puso, tanging ang magagandang pangyayari ang lulutang. Kinabukasan, ang sama-sama ng pakiramdam ni Isa. Ilang araw na niya tong nararamdaman at naalarma na siya. Palagi siyang nahihilo. Palaging masama ang pakiramdam. Palagay niya ay nabugbog siyang mabuti ng trabaho. Baano'y hindi na nakabalik si Mara sapagkat tuluyan na itong nag-alaga sa amang may sakit. Nahihiya naman siyang pigilin si Martha nang magpaalam ng 1 linggong pagbabakasyon. Mula kasi nang dumating si Martha sa kanila, ni hindi pa ito nakasilip man lang sa mga mahal sa buhay. Ang baba pa naman ang rehistro ng dugo niya nang huling magpa-check up. 90/60 lamang. Nahiga siya. Mariing ipinikit ang mga mata. Ngunit naroon, ayaw mawala ng tila umiikot na pakiramdam. Nagsuggest si Noel na kumuha ng makakapalit ni Mara, ngunit di na niya yon sinang-ayunan. Sabi niya, may panahon naman siyang bantayan ng bata. Isa pa'y ayaw na niyang maulit ang mas malapit na relasyon ng anak sa magiging tagapag-alaga. Nasaktan na siyang minsan at ayaw niyang maulit muli yun. Nagkataon namang nangangailangan din si Martha ng pahinga at wala siyang pagpipilian maliban sa pag-ako sa mga gawaing naiwan ng alalay. Si Noel ang maghahatid kay Chloe sa school at siya naman ang susundo rito. Yun ang naging arrangement nilang mag-asawa. Ngunit ngayon sa ika-4 na araw ng pag-iisa niya sa bahay, imposible niyang masundo sa St. Anne's School si Chloe. Baka samaan siya ng katawan sa daan at natatakot siyang kundi man makarating sa paaralan ay di naman makauwi. Nagpa siya si Isa na tawagan sa opisina si Noel. "Napatawag ka? May problema ba?" Nag-aalala ang tinig ni Noel. "Masama ang pakiramdam ko. Ikaw na ang sumundo kay Chloe. Hindi ko kaya eh," sabi niya. "Bakit? Anong nararamdaman mo?" "Hilong-hilo ako." "Uminom ka na ba ng gamot?" "Oo, pero sandali lang ang epekto. Balik ng balik." "Sige, hayaan mo't uuwi agad kami ni Chloe. Kung hindi mo na kaya, tatawag ako kina Mrs. Perez
Pasasamahan kita sa maid nila. Nag-iisa lang kasi yung maid sa kabilang bahay. Nag-aalisan ng mga tao doon. Tumawag na nga ako eh. Nataranta si Noel. Agad pinutol ang kanilang pag-uusap nang sa gayoy makaalis na sa opisina nito. Matapos ang pakikipag-usap kay Noel, humiga muna si Isa sa sofa. Umiikot ang mundo sa kanyang paningin. Nalalamig ang buo niyang katawang ginigisawa ng butil-butil na pawis. Saglit pa, huminto ang nakahihilong sensasyon at napaalitan ng walang hanggang karimlan. Alalang-alala si Noel. Umiiyak naman si Chloe. Mas maagang dumating ang mag-ama kaysa sa inaasahan. Paano'y kabado na si Noel mula makausap ang asawa. Ipinagpaalam nito si Chloe sa school principal kaya't naisama ang bata kalahating oras pa bago mag-uwian. Nagmamadaling isinugod ni Noel ang asawa sa pinakamalapit na klinik upang malapatan ng first aid. Maputlang maputla ang babae at sino mang makakakita dito'y panghihinaan ng loob. Nagbabalik na ang malay ni Isa nang makaamoy ng amonya kaya't lalong napabilis ang pagbalik ng kanyang diwa. Saan ako? Nasaan ako? Nagtatakang tanong niya nang imulat ang mga mata. Nasa klinik ka, Mrs. Sagot ng nurse na kumukuha ng blood pressure ni Isa. Ibinaling niya ang paningin at nakita ang doktorang nagpapaamoy sa kanya ng pampabalik ng malay. Nakangiti ito sa kanya. I'm here, hon. Sumungaw ang ulo ni Noel sa likod ng doktora. Chloe too. Babangon siya ngunit pinigil ng manggagamot. Sandali lang, miss. Sabi nito habang hawak siya sa braso. Sandali na lang naman. Bumalik siya sa pagkakahiga. In-interview si Isa ng doktor. Kailan pa raw nagsimula ang dizzy spells niya? Kailan naramdaman ang madalas na pagsama ng katawan? Kailan huling nagkaroon ng buwanang dalaw? Kailan huling nakipagniig sa asawa? Saka lamang naisip ni Isa ang lahat. Maaaring hindi niya napag-ukulan ng pansin dahil sa iba nakatutok ang kanyang isip. Ngunit minsan naranasan na nga pala niya ang sintomas na ito. Naglilihi siya. Ibig sumabog ng tuwa sa kanyang puso. Masusundan na si Chloe. Magiging dalawa na ang kanyang munting anghel. Kanilang munting anghel ni Noel. Congratulations, mister. Iniabot ng doktor ang kamay kay Noel. On the way, Mrs. Pangalawang buwan na. Napapikit si Noel at nang dumilat ay sabay taas ng kamao at malakas na nagwika. Yes! Natawa ang doktor sa inasal ni Noel. Karaniwan kasi sa mga amang magkakaroon lamang ng unang baby ang ganoong ekspresyon. Ang mga sumunod ay simpleng pagtanggap sa pagdating ng panibagong buhay. At may iba namang parang nabigla sa di inaasahang pagkakalikha ng isa pang kaluluwa. Masayang iniwan ng doktor ang mag-asawa upang mapagsulo. Kausap nga ng nurse si Chloe at pinagkakatuwaan sa kalistuhan nito. Magkakaroon na tayo ng baby boy. Paniniguro ni Noel. Banayad nitong pinisil ang kamay ng babae. Parang sigurado ka. Tugon niyang nakangiti. Alam ko, yun kasi ang hiniling ko. Sana nga baby boy. Takot na takot ako kanina, Han. Akala ko kung ano na. Sorpresa pala naghihintay sa atin. Parang noong si Chloe, no? Tayo lang ding dalawa. Wala pa si Martha. Wala rin si Mara. This time, Han, hindi pwedeng wala ka pa rin kasama sa bahay. Babalik ta rin ko ang mundo para may mag-alalay sa'yo. Ang overacting mo. Kasi sobrang saya ko. Ako rin, Noel. Maligayang maligaya ako. Hinalikan ng bahagya ni Noel ang labi ng babae. Kaya't napahiyang bumalik sa dating pwesto ang nurse na mag-check sana kung nagbago ang temperatura ng pasyente. Saving our marriage. Ito ang topic ng ating natapos na istorya.
Maraming pagsubok ang maaaring pagdaanan. Pero tandaan natin na marami ring paraan ang maaaring gawin to save our marriage, to save our relationship. Hindi lang tayo titingin sa mga problema natin. Ang mahalaga rin ay may kusa tayong maghanap ng solusyon para maayos ang ating pagsasama. Give yourself time. Ito ang pagkakataong kung saan pwede nating tingnan kung ano-ano ang mga nagawa natin. Let's see kung tama ito o mabuti. Then from there, titingnan din natin kung ano ang dapat natin alisin at kailangan nating panatilihin. Kung may kailangang palitan at alisin, gawin natin. Kailangan natin ng oras para makapag-isip-isip. It is better to have our time out. Yes, time out muna para makapag-isip. Mas marami kasi tayong masasakit na salitang maaaring masabi kung tayo ay laging nagtatalo, lalo na kung paulit-ulit. Kaya kailangan nating magpalamig muna. Tingnan natin kung saan nagsimula ang lahat para maiwasan ito na paulit-ulit na mangyari. So, sa mga pinagtalunan nyo, pag-usapan ito at ayusin. Then, huwag nang uulitin ang mga pagkakamali at huwag nang ungkatin pa ang mga ito. Think, reflect, apply. Ano ang pinakamatinding pinagtalunan nyo? Paano nyo ito naayos? Paano nyo muling i-handle ang ganitong sitwasyon? Ang lahat ng kaguluhan ay maaaring matapos kung may mga pusong tapat at gusto itong maayos. At dito na po nagtatapos ang ating istorya ng I'm Sorry. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay sa kwentong ito. Sa mga likes, comments at new subscribers. Sana ay patuloy niyo pong suportahan ang mga susunod pa naming kwento. Maraming salamat po. Love, My Views TV.